Ang mayaman kong asawa. Kabanata 1891 hanggang 1900 nakikitang muli ang lalaking may bigot. Maaari nilang sirain ang isang bituin sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang mga kamay, at kahit na gusto nilang lipulin ang banal na rehiyon, ito ay magtatagal lamang ng ilang sandali. Tere at tingnan natin, sabi ni Chinyo kay Chiang Mang. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa at mabilis na umalis sa kanilang tinutuluyan at nagmamadaling tinungo ang sanctum. Sa daan, maraming tao ang sumugod sa sanctum, at nakita nila ang langit na nabura at ang araw ay nakaharang kapag sila ay tumangala. Parang isang malaking kayeg ng mga balang na dumagsa. Hindi naman kalayuan ang 800 bituin, kaya inabot lamang ng ilang maikling araw sina Chinyo at Chiang Mang upang marating ang lugar. Bagaman hindi ito isang kaparangan, hindi ito isang oasis. Walang iba kundi ang ilang puno. Gayunpaman, mayroong isang napakalakas na aura sa paligid ng lugar na ito. Ang mga medyo mahina ay hindi makalapit kahit kalahating hakbang. Kahit na ang mga buhay tulad ni Chinyo at Chiang Mang ay maaaring makaramdam ng hindi kapani-pani walang malakas na presyon. Sa isang sulyap, mayroong 12-dosenang mga bandila ng Dao sa gitna. Tila mga templo ang mga ito, at maraming altar sa paligid nila. Gayunpaman, hindi ito maaninag ni Chinyo ng lubusan dahil natatakpan ng makapal na fog ang sanctum. Mukhang hindi pa ganap na ipinanganak ang sanctum na ito, sabi ni Chinyo sa malalim na boses. Hindi makita ni Chiang Mang ang makapal na ulap, kaya't sinabi niya sa malalim na boses, sa ating lakas, natatakot akong hindi madaling makapasok sa sanctum na ito. Ma'am, sagot ni Chinyo. Kahit na ang malaking libingan ng isang tunay na santo ay muntik na siyang mapatay, lalo pa ang sanctum ng isang mahusay na magsasaka sa tribulation stage. Siyempre, noong panahong iyon, medyo mahina ang lakas ni Chinyo. Kung siya ay haantong muli sa isang true saint's big grave, hindi ito dapat maging napakahirap ngayon. Kung makakabalik ako sa Earth, tiyak na pupunta ako at titingnan muli ang malaking libingan ng tunay na santo, naisip ni Chinyo sa kanyang sarili. Maraming tao sa paligid, ngunit hindi sila nakalapit sa sanctum. Nakatingin lang sila sa malayo. Ang mga tunay na malalaking shot ay hindi pa nagpapakita, at wala rin silang pagkakataon na makilahok. Siyempre, hindi rin naglakas loob na lumapit sina Chinyo at Chiang Mang. Nagtago sila sa gitna ng karamihan, nagbabalak na makakuha ng bahagi ng pagnakawan. Sinubukan ni Chiang Mang na lumapit sa sanctum, ngunit nakaramdam ng matinding paghihirap ang kanyang katawan nang makalapit siya. Hindi ko kaya. Kumunat ang noo ni Chiang Mang. Hindi talaga tayo makakalapit sa sanctum na ito. Nakakatakot na ito bago pa man ito tuluyang nahayag. Kung ito ay ganap na nahayag, tiyak na mamamatay tayo sa sandaling tayo ay malapit na, sabi ni Chiang Mang sa malalim na boses. Ganoon din ang naramdaman ni Chinyo. Kung iyon ang kaso, paano nakalapit ang santo ng pamilya Gu sa sanctum na ito? Aniya sa malalim na boses. Dapat kasama siya ng mga matatanda ng pamilya, sabi ni Chiang Mang. Bagamat napakakapangyarihan ng saintes ng pamilya Gu, hindi pa siya nakapasok sa true saint realm. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan niya at ni Chinyo ay hindi masyadong malaki. Maaaring gumagamit din siya ng isang uri ng lihim na kayamanan, sabi ni Chinyo. Walang matatandang sumama sa kanya nang makita niya ang santo ng pamilya Gu kahapon. Siya ay nag-iisa. Marahil, dahil ang lihim na kayamanan ay wala sa kanilang mga pamilya, sabi ni Chiang Mang. Sinabi ni Chinyo sa mahinang boses, sa palagay ko ay may mali sa sanctum na ito. Kung hindi, ang sanctum ng isang mahusay na magsasaka sa tribulation stage ay maakit ang mga elder ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Hindi lang nila hahayaang dumating ang nakababatang henerasyon. Naramdaman din ni Chiang Mang na may katuturan ang pagsusuri ni Chinyo. Ang isang bahagi ng sanctum ay nahayag. Kung ito ay isang kumpletong sanctum ng tribulation stage na dakilang magsasaka, ang mga tao ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay nakapaligid dito. Baka may tumulong sa atin. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Chinyo. Inilabas niya ang kanyang divine sense na sumasaklaw sa radius na halos 100 li.
Hindi nagtagal, napansin ni Chinyo ang ilang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang pag-iral sa karamihan. May iilan pa nga na hindi niya makita. May semi-saint ba dito? Napaisip si Chinyo sa sarili. Malamang na ang ilang semi-saint rogue cultivator ay narito upang maghanap ng mga pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, sa panahong ito, mayroon silang mga kakayahan na ibalik ang mga bagay at tiyak na mag-aatubili na masiyahan sa kanilang kasalukuyang mga sitwasyon. Nahanap ko na. Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ni Chinyu, at ngumisi siya at sinabing, alam kong tiyak na darating ang Beastard na ito. Sino ito? Naguguluhan si Changmang at nagtanong. Lalaking may bigot, sabi ni Chinyu. Hanggat may lumabas na kayamanan, tiyak na lalabas ang demanding na ito ng walang exception. Yung hamak na lalaki. Ungol ni Changmang. Ma'am, sagot ni Chinyu. Walang alinlangan, agad niyang kinuha si Changmang at naglakad papunta sa direksyon ng lalaking may bigot. Sa dami ng tao, palihim na nakatingin sa paligid ang lalaking may bigot. Tinadya niyang magbalat kayo at gumamit pa ng lihim na pamamaraan para matakpan ang kanyang mukha. Gayunpaman, hindi siya makatakas sa mga mata ni Chinyu. Mabilis na naglakad si Chinyu sa direksyon ng lalaking may bigot. Mukhang napansin ng lalaking may bigot si Chinyu. Bahagyang yumigting ang kanyang katawan, at tumalikod siya para tumakbo. Huwag kang pumunta. Agad na tinahak ni Chinyu ang line word formula at binaril patungo sa lalaking may bigot. Sa isang kisap mata, hinarang ni Chinyu ang lalaking may bigot. Nang makitang hindi siya makatakas, ang lalaking may bigot ay ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, kaibigan, tinatawag mo ba ako? Tumigil ka na sa pagpapanggap, lalaking may bigot, pinandilatan siya ni Chinyu. Umubo ang lalaking may bigot at sinabing, mukhang hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. May bigot ako, pero hindi mo ako pwedeng i-discriminate dahil dito. Lalaking may bigot, huwag kang mapagpanggap. Sabi ni Chinyu habang nakadilat ang mga mata. Hindi ko talaga maintindihan. I'm afraid na napagkamalan mo akong iba. May gagawin ako, kaya gagawa muna ako ng move. Tumalikod ang lalaking may bigot at gustong tumakas. Iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay at hinawakan ang lalaking may bigot. Gumisi siya at sinabing, kung patuloy mo akong paglalaroan, ipapadala kita sa pamilya ko. Tuldok tuldok tuldok. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ng lalaking may bigot. Pinandilatan niya si Chinyu at sinabing, Little Beastard. What do you want? My disguise was flawless. How did you see through it? Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, tama na. Huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan. Ano ang nasa sanctum na iyon? Paano ko malalaman? Umikot ang mata ng lalaking may bigot at sinabing. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing, mayroon bang hindi mo alam? Huwag magsalita ng kalokohan. Sabihin mo sa akin ang totoo dali. Ang lalaking may bigot ay bumantong hininga at bumulong, talagang may utang na loob ako sa iyo. Paano ko nakilala ang isang Diyos ng Flake na tulad mo? Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu na makipag-usap sa kanya ng walang kaparirikan. Hinailan niya ang lalaking may bigot at naglakad patungo sa lugar na walang tao, at umupo. Sabihin mo sa akin, nakangiting sabi ni Chinyu. Ang lalaking may bigot ay inilibot ang kanyang mga mata at nagsabi, ano? Gusto mo ng bahagi ng pagnakawan, hindi ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, wala kang ganoong uri ng lakas. Ito ay isang sanctum ng tribulation stage na dakilang magsasaka. Ang isang maliit na butil ng panloob na chi ay maaaring pumatay sa iyo. Wala ka ba sa akin? Nagtaas ng kilay si Chinyu. Nagtago sa gilid ang lalaking may bigot na parang nagtatago sa Diyos ng salot. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, wala akong kakayahan. Nandito lang ako para tingnan. Tuldok tuldok tuldok. Tumigil ka na sa pagpapanggap, sumimangot si Chinyu at sinabi. Parang nawalan siya ng pasensya. Alam ng lalaking may bigot na hindi niya ito maloloko. Kaya naman bahagya lang siyang napabuntong hininga at sabihin ang totoo. 1872 ang kwento ng lalaking may bigot at ang Gusaintes.
Tumingin siya sa paligid at mahinang sinabi, ito ay talagang isang sanctum ng tribulation stage na mahusay na magsasaka, ngunit nakakalungkot na hindi ito kumpleto. Hindi kumpleto. Natigilan si Chinyu. Ma'am? Ang sagot ng lalaking may bigot at pagkatapos ay nagsabi, kung ito ay isang kumpletong sanctum, hindi tayo karapat-dapat na pumasok, at malamang na mapatay tayo kaagad sa sandaling pumasok tayo. Bahagyang tumango si Chinyu. Ang isang tribulation stage na mahusay na magsasaka ay hindi isang taong maaari nilang guluhin. Tandang padamdam. Kung ito ay isang kumpletong sanctum, sa tingin mo ba ay kwalipikado tayong mapunta rito? Ang 9 na dakilang pamilyang Maharlika ay pumunta na rito upang ipaglaban ito noon pa man. Hindi na lang sana sila nagpadala ng ilang juniors, patuloy ng lalaking may bigot. To put it bluntly, for us, this incomplete sanctum is a God-sent opportunity, pero sa kanila, chance lang yun para sa training ng juniors nila. Gumuso ang lalaking may bigot. I see. Hindi nakakagulat na ang santo ng pamilya Go ay walang sumusunod sa kanya, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Sa pagbanggit ng santo ng pamilya Go, ang lalaking may bigot ay naging hindi natural, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Napansin ni Chinyu ang abnormalidad ng lalaking may bigot, sumimangot si Chinyu at sinabing, ano ang problema mo? Wala, winigayway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay at sinabi. Bagamat napansin niya ang pagka-abnormal ng lalaking may bigot, hindi na ito inisip ni Chinyu at patuloy na nagtanong, kung gayon, paano ka nakapasok sa sanctum na ito? Kahit na hindi ito kumpleto, hindi naman tayo basta-basta makakapasok ng ganito, di ba? Siyempre, ngunit hindi iyon magiging problema para sa akin. Naglalakbay ako sa loob ng maraming taon. Ano ang hindi ko nakita? Iyan ay isang gumagalaw na treasure vault. Pagmamalaki ng lalaking may bigot. Tuwang-tuwa si Chinyu. Alam na alam niyang may paraan ang lalaking may bigot. Kaya naman, hinigit ni Chinyu ang kanyang bigot gamit ang kanyang balikat at nakangiting sinabi, kung may maganda, alisin ito at hayaan ang lahat na tamasahin ito. Ang lalaking may bigot ay agad na nagtago sa gilid, inilibot ang kanyang mga mata, at sinabing, sa tingin mo ba ang kayamanan na ito ay parang repolyo sa lansangan? Isa lang ang mayroon ako, isa lang. Natawa si Chinyu at sinabing, huwag kang magpanggap. Isa kang sikat na gumagalaw na treasure vault. Paano ka magkakaroon ng isa lang? Ang kuripot mo lang. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, ang lalaking may bigot ay nagsabi ng may pagmamalaki, syempre, ako. Biglang napagtanto ng lalaking may bigot na may mali. Mabilis niyang binago ang kanyang mga salita at sinabing, kalokohan. Paano ako magkakaroon ng anumang kayamanan? Muntik na akong malinlang sa iyo. Tara na. Sa iisang bayan tayo. Bilang mga kababayan, hindi ba dapat suportahan natin ang isa't isa? Nakangiting sabi ni Chinyu. Gayunpaman, kahit na sinabi ni Chinyu ang lahat ng magagandang bagay, ang lalaking may bigot ay tumanggi pa ring sumuko. Paulit-ulit niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay at iginiit na wala siyang anumang kayamanan. Walang pagpipilian si Chinyu kundi sumuko pansamantala. Mukhang taksil ang lalaking ito na may bigot, ngumuso si Changmang at sinabi. Ayos lang, nakangiting sabi ni Chinyu. Susundan natin siya sa mga susunod na araw. Pupunta tayo sa parehong paraan na ginagawa niya. Ma'am, sagot ni Changmang at hindi na nagsalita pa. Sa mga sumunod na araw, dumadagindong pa rin ang sanctum, at may kakaibang kababalaghan paminsan-minsan. Sa wakas ay nalaman na ni Chinyu kung saan nagmula ang kakaibang fenomeno ng Peaceful Land City. Ang malalakas na tunog ay nagmumula sa paglitaw ng sanctum. Sa tuwing may ibinunyag na bahagi ng sanctum, ito ay magiging sanhi ng tuloy-tuloy na pagdagandong ng langit at lupa. Sa loob lamang ng ilang araw, higit sa kalahati ng sanctum ay lumitaw. Ang sanctum ay mas malaki kaysa sa naisip niya. Sa isang sulyap, nakikita niya ang ilang mga altar sa templo. May mga watawat sa mga altar, na mukhang hindi kapani-paniwalang marilag. Isa lamang itong hindi kumpletong sanctum. Hindi ko talaga alam kung gaano kaganda ang isang kumpletong sanctum, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa paglitaw ng sanctum, parami ng parami ang mga tao na lumitaw sa paligid.
Maraming big shots ang sumugod sa venue. Bagamat ang sangtim na ito ay hindi katumbas ng halaga ng mga aksyon ng siyam na dakilang maharlikang pamilya, ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa iba pang mga first class na aristokratikong pamilya. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang maraming karwahe na lumilipad sa kalangitan bago tuluyang lumapag sa hindi kilalang lugar. Lumipas pa ang ilang araw. Sa wakas ay ganap na nahukay ang sangtim. Noong gabing iyon, sobrang gulo ng paligid. May mga taong lumuhad at sumamba sa santuwaryo, ang iba ay puno ng pananibik, at ang ilan ay hindi maiwasang subukang humakbang dito. Sa huli, sila ay naging abo at alikabok. Tinundan ni Chinyu at Chiang Mang ang lalaking may bigot, sa takot na mawala siya. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Chinyu ang isang napakahalagang bagay, ang alaalang iniwan ng kanyang ama. Mula nang mabuksan ang gininto ang pinto, hindi lamang nakakuha si Chinyu ng maraming top-notch cultivation techniques, kundi pati na rin ng maraming impormasyon tungkol sa mga nakatagong kayamanan. Siguro kung ang sangtim na ito ay kabilang sa kanila, bulalas ni Chinyu. Sa pag-iisip nito, mabilis siyang naupo na naka-cross-leg sa lupa at nagsimulang gamitin ang kanyang primordial spirit upang subukang hanapin ang sangtim. Sa ilang sandali, natagpuan na talaga ito ni Chinyu. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, mukhang tuwang-tuwa. Hindi ko inaasahan na ang sangtim na ito ay nasa alaala ng aking ama. Pulong ni Chinyu. Dahil dito, magiging isang piraso ng cake para kay Chinyu ang makakuha ng pagkakataon sa sangtim na ito, dahil ang alaala ay nagtuturo pa ng paraan para kay Chinyu. Kahit na ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay hindi maihahambing sa gayong maalalahanang patnubay. Ito ang nakakatakot na bagay tungkol sa tagapangalaga. Alam nila ang halos lahat ng lihim na kayamanan sa mundo. Mukhang kailangan kong maghanap ng paraan para makuha ang paraan para makapasok sa sanctum mula sa lalaking may bigot, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, tumingin muli si Chinyu sa lalaking may bigot. Mabilis siyang naglakad pasulong at dumaikit palapit sa kanya, natatakot siyang makawala. Ibinuko ng lalaking may bigot ang kanyang bibig at magsasalita na sana ng bahagyang mag-iba ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang gumamit ng teknik para takpan ang mukha niya. Muling napansin ni Chinyu ang abnormalidad ng lalaking may bigot. Tumangala siya at nakita ang isang mapalad na ulap na lumulutang sa kalangitan. Isang napakagandang babae ang nakatapak dito at lumulutang mula sa di kalayuan. Namangha ang mga tao sa paligid sa kanyang kagandahan. Tuldok tuldok tuldok, ang santo ng pamilya Gu. Natigilan si Chinyu. Tumingin siya sa lalaking may bigot at ngumisi, lalaki na may bigot, may kwento ba sa pagitan mo at ng santo ng pamilya Gu? Nang marinig ito, bahagyang nanginig ang lalaking may bigot. Mabilis siyang umiling at sinabing, huwag kang daldal. Hindi ko alam kung sino ang santo ng pamilya Gu. Hindi mo siya kilala. Saka bakit ka kinakabahan? Nakangiting sabi ni Chinyu. Sino ang kinakabahan? Matigas na sabi ng lalaking may bigot. Gusto ko lang maging low profile. Ganun ba? Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sumigaw, Saintes ng pamilya Gu, ang lalaking may bigot. F6. Tumahimik ka. Mabilis na tinakpan ng lalaking may bigot ang bibig ni Chinyu gamit ang kanyang kamay. Ngunit ang sigaw ni Chinyu ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao, kabilang ang Saintes ng pamilya Gu. 1,873 kasuklam-suklam na bagay. Lahat ay tumingin kay Chinyu nang may pagtataka, na puno ng pagkabigla at pagkalito ang kanilang mga mata. Bagamat lubos na hinangaan ng grupong ito ng mga tao ang santo ng pamilya Gu, naglakas loob lamang silang manood mula sa malayo. Hindi pa banggitin ang malakas na sigaw ni Chinyu, kahit na muling tumingin sa kanya ay tila kalapastanganan sa Diyosa. Sino ang batang ito? How dare he be so rude to the Saintes? Baka admirer siya ng Saintes. Bastos siya. Matapang talaga ang lalaking ito. Ang lakas ng loob niyang sumigaw ng ganito. Ang mga tao ay nasa isang mainit na talakayan, at ang ilan ay tumitig kay Chinyu. Napatulala si Chinyu. Hindi niya inaasahan na naging sanhi ng ganoong kalaking kaguluhan ang kanyang sigaw. Tila ang impluwensya ng santo ng pamilya Gu ay higit na malaki kaysa sa kanyang naisip.
Ang mga tao ay tumitingin kay Chinyu at sa Saint Aisgu paminsan-minsan. Lalong kinabahan ang lalaking may bigot. Sabi niya na may hinanakit na mukha, sino bang nagsabing sumigaw ka? Nagkagulo ka ngayon. Paano kung lumapit siya? Titingnan ko kung anong gagawin mo. Lalapit siya para makita ako. Tumawa si Chinyu. Bakit napakataas ng tingin mo sa iyong sarili? Siya ay Polish asterisk T. Darating na siya. Bago matapos ni Chinyu ang kanyang pangungusap, itinulak siya ng malakas ni Changmang. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, si Saint Aisgu ay naglalakad patungo sa Chinyu. Ang kanyang maselang paa ay hindi dumampi sa lupa na parang lumulutang. Ang kanyang buong katawan ay puno ng celestial aura, at hindi mabilang na mga tao ang nabighani saan man siya dumaan. Ang Saint Gu ay naglalakad patungo sa batang iyon. Di man it, pupuntahan ba siya ni Saint Gu? Di man it, bakit hindi ako sumigaw ngayon lang? Bigla na lang, hindi mabilang na mga tao ang nakaramdam ng panghihinayang. Hindi ito masyadong inisip ni Chinyu. Para sa iba, si Saint Aisgu ay maaaring isang mataas at makapangyarihang buhay na hindi maaaring masaktan. Ngunit sa mata ni Chinyu, isa lang siyang kagandahan. Hindi nagtagal, dumating si Saint Aisgu kay Chinyu. Sa ganoong kalayuan, ang halimuyak sa kanyang katawan ay naging mas nakakabighani, at ang panloob na chi na kanyang inilabas ay mas nakakaakit sa mga kaluluwa ng mga tao. Ikaw ba yung tumawag sa akin kanina? Tumingin si Saint Aisgu kay Chinyu at malumanay na sinabi. Lalong nagalit ang mga tao sa paligid nang makita nila ito. Pinandilatan nila si Chinyu, gusto nilang balatan siya ng buhay. Tama. Ako ang tumawag sa iyo, nakangiting sabi ni Chinyu. Young Master, ano ang problema? Bahagyang ibinuka ni Saint Aisgu ang kanyang mapupulang labi, at baka sa kanyang mukha ang pagkagulat. Wala, nakangiting sabi ni Chinyu. Casual lang ang tawag ko sa'yo. Gusto lang kitang kamustahin dahil maganda ka. Nang makita ang walang kabuluhang hitsura ni Chinyu, mas nagalit ang mga tao sa paligid. Brat, maging mas magalang sa santo. Tama. Kung mangangahas ka ulit magsalita ng kalokohan, mag-ingat ka, baka bubunutin namin yang dila mo. Mabilis na lumuhad sa harap ng santo. Ang daming bootlickers, nginisya ni Chinyu at sinabi. Hindi nagalit si Saint Aisgu ngunit gulat na sabi, magulong katawan. Tama. Ako ang walang katulad na makapangyarihan at ang tanging magulong katawan sa mundo. Walang hiyang sinabi ni Chinyu. Sa anumang kaso, malalaman ng mga tao sa madaling panahon o huli. Sa makatuwid, hindi na kailangang itago ito. Mas mabuting umamin. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, hindi mapigilan ni Saint Aisgu ang kanyang bibig at tumawa. Ang nag-iisa sa mundo. Paano si Mr. C? Tumawa si Saint Aisgu. Gumuso si Chinyu at sinabing, wala akong kilalang Mr. C. Nakikilala ko lang ang sarili ko. Ako ang nag-iisang buhay. Tumawa ulit si Saint Aisgu. Tiningnan niya si Chinyu pataas at pababa, tumawa, at sinabing, ikaw ay isang kawili-wiling tao. Pagkasabi nito, tumalikod si Saint Aisgu at naglakad palayo. Nagtakbuhan ang mga taong bumati kay Chinyu nang makaalis si Saint Aisgu. Di man it, kuya, ang galing mo. Tinamaan ka pa sa Saintes. Kuya, pwede mo ba kaming turuan? Paano mo nagawang maging makapal ang balat? Kung nasa akin ang makapal mong balat, baka pumunta ako sa pamilyang Gu para mabuhay sa isang babae. Sino pa ang lalabas at tatakbo sa paligid? FCQ. Para kang baboy. Walang kwenta kahit kasing kapal ng city wall ang balat mo. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti ng mapait. Ang mga taong ito ay isang grupo ng mga bootlicker. Ngayon lang sila nagalit, ngunit sa isang kisap mata, lumapit sila at tinuring si Chinyu bilang kanilang idolo. Matapos ikalat ang grupo ng mga tao, tiningnan ni Chinyu ang lalaking may bigot, na pawis at mukhang tatakas na anumang oras. Brat, anong mga kasuklam-suklam na bagay ang ginawa mo kay Saint Aisgu? Nakakatakot ka. Ano kaya ang nagawa ko? At saka, sino ang natatakot? Ang lalaking may bigot ay nagwagayway ng kanyang kamay. Hindi ka natatakot? Sige. Tatawagan ko siya. Pagkatapos sabihin iyon, nagpanggap si Chinyu na tinawag muli si Saint Aisgu.
Mabilis na tinakpan ng lalaking may bigot ang bibig ni Chinyu. Pinandilatan niya si Chinyu at sinabing, "Be-starred ka. Manahimik ka. Tuldok tuldok tuldok. Sasabihin mo ba sa akin o hindi?" Nagtaas ng kilay si Chinyu. Ang lalaking may bigot ay walang magawa at nauutal. "Noon, nagnakaw ako ng underwear sa boudoir niya at hinabol niya ako ng libu-libong bituin." Totoo ba iyon? Natigilan si Chinyu. Siyempre, totoo. Medyo mayabang na sabi ng lalaking may bigot. To be honest, sinilip ko siya naliligo. Kung nahuli niya ako, binalatan niya ako ng buhay. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu na magbigay ng thumbs up sa lalaking may bigot. Mas makapal ang balat ng lalaking ito kaysa sa inaakala niya. "Sinabi ko na sayo ang lahat. Pwede na ba akong umalis?" Nakaawang sabi ng lalaking may bigot. Mahigpit na hinawakan ni Chinyu ang kanyang braso at umiling. "Hindi mangyayari iyon. Hindi ako interesado sa ginawa mo sa kanya. Kailangan mong sabihin sa akin kung paano makapasok sa sanctum. Brat, hindi ka naglalaro ng patas, at hindi mo tinutupad ang iyong salita." Tilat ang mga mata ng lalaking may bigot habang galit na sabi. Ayaw makipagtalo sa kanya ni Chinyu. Nang walang anumang sinasabi, gusto niyang dalhin siya upang makita si Saint Go. Tuldok tuldok tuldok. Ang lalaking may bigot ay walang choice kundi sumang-ayon na may pag-aatubili. Inabot niya ang kanyang kamay at kumuha ng purple na robe, pagkatapos ay ibinigay ito kay Chinyu. Ang robe na ito ay mukhang sobrang kakaiba, at may mga bakas ng Dao technique na dahan-daang nagpapalipat-lipat dito. Ano ito? Kinuha ito ni Chinyu at gulat na sinabi. Ang lalaking may bigot ay iginala ang kanyang mga mata at sinabing, hindi mahalaga kung ano ito. Sa anumang kaso, ang bagay na ito ay nagpapahintulot sa iyo na lumabas at lumabas ng buhay. Hindi ka nagsisinungaling sa akin, hindi ba? May kaina-hinalang sabi ni Chinyu. Ang sinumang magsinungaling sa iyo ay anak ng abtik. Pilit na sabi ng lalaking may bigot. Chinyu, huwag kang masyadong lalayo. Isang huling bagay lang ang hinihiling ko sa iyo, isa lang. Nakangiting sabi ni Chinyu. Ano iyon? Magsalita ka. Pilit na sabi ng lalaking may bigot. Itinuro ni Chinyu si Changmang, na nasa hindi kalayuan, at sinabing, ito lang ay hindi sapat. 1,874 na tokbig. FCQ. Akala mo ba repolyo sa tabi ng kalsada? Kung meron pa, sasamahan na talaga kita. Ungol ng lalaking may bigot. Nagmamadali ka bang pumasok? Nakangiting sabi ni Chinyu at sinabing. Hindi ka ba natatakot na matuklasan ni Saint Igu? Gumisi ang lalaking may bigot at sinabing, ano ang dapat katakutin? Marami akong paraan. Hindi magiging ganoon kadali para sa kanya na makita ako. Pagkasabi niyon, hindi napigilan ng lalaking may bigot na bumantong hininga at sinabing, sayang talaga ang bagay na ito. Kung papasok ka, malamang kaunti lang ang makukuha mo. Tandang padamdam. Gumisi si Chinyu at sinabing, mali ka. Kung makapasok ako, ipinapangako kung mas marami ako kaysa sa iyo. Sige na. Tigilan mo na ang pagmamayabang. Tatanggapin ko, ungol ng lalaking may bigot. Hindi nagpaliwanag sa kanya si Chinyu. Kung tutuusin, hindi niya masabi kahit kanino na naiwan ng kanyang ama ang mga lihim na kayamanan. Nakahinga si Chinyu sa banal na damit mula sa lalaking may bigot. Susunod, kailangan na lang niyang maghintay na magbukas ang sanctum, at ang mga kayamanan ay madaling makuha. Mahigit sa kalahati ng sanctum ang lumitaw, at tila isang napakaliit na bahagi lamang ang nananatiling nakatago sa ilalim ng lupa. Sa mga sumunod na araw, parami ang pumunta sa lugar na ito. Pinalibutan nila ang paligid ng sanctum, naghihintay na bumukas ito. Ang ilang mga tao ay nagnanais ng bahagi ng pagnakawan, ang ilan ay nais na maunawaan ang pamamaraan ng Dao mula dito, at ang ilan ay nais lamang na sambahin ito. Makalipas ang ilang araw, lumipad sa kalangitan ang isang karwaheng pandigma. Ang kalisya ay napakalaki at may maringal na aura, na umaakit sa atensyon ng maraming tao. Sa kalisya, mayroong isang malaking karakter na, si. Dumating na rin ang mga tao mula sa pamilyang si. Hindi maiwasan ni Chinyu na magulat.
Tumangala siya at nakita ang isang binata na nakatayo sa kubyerta ng kalisya ng pamilya C. Puno ng kayabangan at malakas ang aura ng binatang ito. Ang kanyang katawan ay umaalon sa isang hindi pangkaraniwang panloob na chi. Mukhang ang ibang mga pamilya ay magpapadala rin ng mga tao, sabi ni Chang Mang. Tumango si Chin Yu at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, mukhang tama ang lalaking may bigot. Ang hindi kumpletong sanctum na ito ay hindi katumbas ng halaga ng paglabas ng mga elder ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Ang pamilyang Go ay nagpadala ng kanilang santo, habang ang pamilyang Si ay nagpadala din ng isang binata. Ang binatang ito ay hindi man ang pinakamalakas. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang pinakamalakas na tao sa pamilyang Si ay si Shishio. Dumaong ang kalisya ng digmaan sa isang ilang na lugar. Bumaba tuloy ang binata. Kaiba kay Saintes Gu, dalawang matanda ang nasa tabi niya. Ang panloob na chi ng dalawang matanda ay napakalakas na walang nakakakita sa kanila. Sok! Sok! Dumating na si Shifeng, na pabuntong hininga ang isang tao sa gilid at sinabi. Si Shio, at si Shifeng ay dapat ang tatlong pinakamalakas sa nakababatang henerasyon ng pamilyang Si. Tama, ngunit dapat si Shio ang pinakadakila. Sa buong banal na rehiyon, hindi banggitin ang nakababatang henerasyon, hanggat hindi pa sila nakapasok sa kaharian ng tunay na santo, natatakot ako na kakaunti lamang ang mga tao sa mas lumang henerasyon na maihahambing sa kanya. Gumuso si Chin Yu nang marinig niya ang usapan sa paligid niya. Tila ang si Shio na ito ay may kaunting mga kapatid. Bukod kina si Shio at si Shifeng, malamang may iba pa siyang kapatid. Mukhang hindi mabuting tao si Shifeng, bulong ni Chang Mang. Hindi ito napansin ni Chin Yu, ngunit naramdaman niya na ang si Shifeng na ito ay sobrang mayabang. Mukhang ipinagmamalaki ng mga inapo ng pamilya Si ang kanilang sarili, sabi ni Chin Yu sa mahinang boses. Dahil narito ang pamilyang Si, sa palagay ko ay narito rin ang pamilyang Yan, sabi ni Chang Mang. Sa pagbanggit ng pamilyang Yan, hindi maiwasan ni Chin Yu ang bahagyang kaba. Kung pag-uusapan, pinakahihintay ni Chin Yu ang pamilya Yan. Siguro kung ang taong darating ay si Yan Rozo, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Naglakad si Shifeng sa tabi ni Saintes Gu at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Ang sobrang mayabang na si Shifeng ay hindi nagbigay ng anumang pansin sa iba. Parang sa mga mata niya, lahat ng iba ay isang maliit na prito lang na hindi karapat-dapat na kausapin siya. Kung ikukumpara kay si Shifeng, si Saintes Gu ay mas madaling lapitan. Baka magkaroon ka ng conflict sa batang ito, mahinang sabi ni Chang Mang. Malamig na bumantong hininga si Chin Yu. Wala siyang pakialam sa si Shifeng na ito. Lumipas ang isa pang araw. Sa wakas ay dumating na ang kalisya ng pandigma ng pamilya Yan. Sa pagtingin sa kalisya ng pamilya Yan na lumilipad sa kalangitan, ang puso ni Chin Yu ay nasa kanyang bibig. Nakatitig sa karo ng pandigma ng pamilya Yan, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Hindi niya napigil ang makuyam ang kanyang mga kamao. Ngunit nakakalungkot na hindi si Yan Ruozo ang dumating kundi isang binata. Ang binatang ito ay nakasuot ng mahabang damit. Guwapo siya at may kakaibang ugali. Mukha siyang marangal at malinaw na ipinahiwatig ng kanyang likas na ugali ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpadala na rin ng mga tao ang pamilya Yan. Siya si Yan Yunfan. Ang taong dumating ay si Yan Yunfan. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid sa mahinang boses. Marahil ay dahil sa kanyang damdamin para kay Yan Rozo, nagkaroon ng magandang impresyon si Chin Yu kay Yan Yunfan. Gayunpaman, ang kanilang sinabi ay nagpabago sa isip ni Chin Yu. Narinig kong hindi maganda ang relasyon ni Yan Yunfan sa saintes ng pamilya Yan. Sigurado iyan. Bago lumitaw si Yan Rozo, si Yan Yunfan ay palaging kasama ang pinakakumpletong mana ng bloodline. Siya ang paborito ng langit, at halos itinuring siya ng lahat sa pamilyang Yan bilang kahalili. Sa huli, ang hitsura ni Yan Rozo ay ganap na naging dahilan ng pagbagsak niya mula sa kanyang banal na altar. Tama. May chismis na napakasama ng relasyon ni Yan Yunfan at Yan Rozo. Dahil dito hindi ko maisip kung bakit pinaponte ng pamilya Yan si Yan Yunfan dito. Tuldok. Inilabas ni Chin Yu ang kanyang dila. Ang mga dakilang aristokratikong pamilyang ito ay kakaiba.
Kahit na sila ay mga miyembro ng pamilya, maaari silang maging mga kaaway anumang oras. Kailangan ba natin siyang turuan ng leksyon? Pulong ni Chiang Mang habang hinihimas ang kanyang mga kamao. Talagang hindi. Mabilis na tumango si Chin Yu at sinabi. Hindi na kailangan. Magdudulot ka lang ng gulo para kay Yan Rozo. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Si Chiang Mang ay may prangka na personalidad. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, isang alon ng hangarin na pagpatay ang bumungad kay Yan Yunfan. Ang isang karakter na tulad ni Yan Yunfan ay maaaring makaramdam kaagad ng pagpatay kay Chiang Mang. Bahagyang kumunot ang noo niya, at naging malamig ang ekspresyon niya nang mabilis na dumapo ang tingin niya kay Chiang Mang. Sinapo ni Chin Yu ang kanyang noo, nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Hindi nagtagal, naglakad si Yan Yunfan papunta kay Chiang Mang. Nagtama ang kanilang mga mata, at ang kapaligiran ay naging lubhang kakaiba. Si Yan Yunfan ay napakatangkad, ngunit kumpara sa malatore na figure ni Chiang Mang, para siyang junior na nakikipagkite sa isang senior. Gayunpaman, ang aura ni Yan Yunfan ay hindi mas mahina kaysa kay Chiang Mang. Bakit? Malamig niyang tinignan si Chiang Mang at nagtanong. May laban ka ba sa akin? Malamig na sumingot si Chiang Mang at sinabing, paano kung gagawin ko o kung hindi? Si Chin Yu ay hindi gustong magkaroon ng gulo. Kaya mabilis niyang sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay, na pagkamalan kanyang iba. Mangyaring huwag pansinin siya, yang master yan. Nagkamali. Nanlamig ang mukha ni Yan Yunfan, at malamig na sinabi niya, na pagkamalan mo ako, kaya dapat ka ring mamatay. Ang laki mong magsalita. Agad na humakbang pasulong si Chiang Mang, at ang kanyang panloob na chi ay sumabog. Napabuntong hininga si Chin Yu. Parang imposibleng tapusin ang mga bagay ng maayos. Hindi na nag-aksaya ng oras si Chin Yu at agad na tumabi kay Chiang Mang. 1,875 sino ang natatakot. Dahil hindi umubra ang pagpapaliwanag, tatayo siya sa tabi ni Chiang Mang nang walang pag-aalinlangan. Ang mga aksyon ni Chin Yu ay natural na nakakuha ng atensyon ni Yan Yunfan. Tinaas niya ang kanyang kilay, malamig na tumingin kay Chin Yu, at sinabing, bakit? Aatakehin mo ba ako? Kung sasalakayin mo ang kaibigan ko, hindi ako uupo at maghihintay na matalo, nakangiting sabi ni Chin Yu. Ang laking salita mo. Alam mo ba kung sino ako? Sabi ni Yan Yunfan na may malamig na ekspresyon. Hindi ako natatakot kahit na ikaw ang hari ng langit, minisyon ni Chin Yu at sinabi. Nililigawan mo si kamatayan. Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Yan Yunfan, at isang nakakatakot na panloob na chi ang lumabas sa kanyang katawan. Si Chin Yu at Chiang Mang ay likas na hindi natatakot. Ang dalawang panloob na chi ay nagbanggaan sa sandaling ito. Sa kritikal na sandaling ito, biglang lumapit si Saint Tesgu. She chuckled and said, Mr. Yan, hindi tayo dapat magalit kapag malapit ng mabunyag ang sanctum. Madali itong mauwi sa kapahamakan. Matapos marinig ang mga salita ni Saint Tesgu, bumantong hininga si Yan Yunfan at sinabing, para sa kapakanan ni Saint Tesgu, pakakawalan ko muna kayo. Pagkasabi nito, naglakad si Yan Yunfan sa gilid. Pagkatapos niyang lumayo, bahagyang yumuko si Chin Yu kay Saint Tesgu at sinabing, salamat, Saint Tesgu. Hindi ko kayo tinutulungan. Nagsasabi lang ako ng totoo, ngumiti si Saint Tesgu at sinabi. Sabi nga, alam na alam ni Chin Yu na hindi maiiwasan ang isang malaking digmaan kapag nahukay ang kayamanan. Di man it, what she asterisk is this. That condescending manner really makes me unhappy, hindi maiwasang magmura ni Chiang Mang. Kalimutan mo na ito, natatawang sabi ni Chin Yu. Hindi kami yumuko sa kanilang antas sa ngayon. Ma'am, sagot ni Chiang Mang at sinundan si Chin Yu sa gilid. Pagkatapos ng ganoong kaguluhan, naging pamilyar din ang mga mukha ni na Chin Yu at Chiang Mang sa karamihan. Una, tinawag niya si Saint Tesgu at nakipag-usap sa kanya. Ngayon, dumating si Saint Tesgu upang makiusap para sa kanya. Hindi nito maiwasang magduda ang mga tao. Di man it, nagustuhan ba ni Saint Tesgu ang brat na iyon? Imposible. Hindi kasing gwapo ko ang brat na yon. Sinong makikinig sa kanya? Siya ay medyo pangit, ngunit sino ang nakakaalam kung mayroon siyang iba pang mga merito?
Kung hindi, si Saintes Go ay hindi nagpakita sa kanya ng labis na paggalang. Nagdilim ang mukha ni Chinyu nang marinig niya ang sinabi ng mga tao sa paligid niya. Di man itong grupo ng mga Beastard. Hindi maiwasan ni Chinyu na magmura. Hindi napigilan ni Changmang ang matawa. Hinailan niya pabalik si Chinyu at nakangiting sinabi, bakit ka nag-aabala sa pagyuko sa kanilang antas? Sabihin mo sa akin ang totoo. Pangit ba ako? Sabi ni Chinyu habang nakadilat ang mga mata. Kinawian ni Changmang ang kanyang kamay at sinabing, sila ay isang grupo lamang ng mga tao na hindi alam ang kanilang sariling mga limitasyon. Tingnan mo ang taong nagsabing pangit ka. Siya ay dapat na hindi bababa sa 180 kilo. Siya ay eksaktong landmine. Tumingin si Chinyu at nakitang totoo ito. Ang lalaki ay sobrang pandak at mataba, na naging dahilan upang magmukhang napaka-out of place. Totoo iyon. Agad na nakaramdam ng mas komportable si Chinyu. Umupo sila ni Changmang sa gilid, tahimik na naghihintay sa pagbukas ng sanctum. Sa kasamaang palad, mayroon lamang isang lilang banal na damit. Dahil dito, si Changmang ay walang paraan para makapasok. Sa paglipas ng panahon, ang sanctum ay ganap na nahukay. Ang hindi kumpletong sanctum na ito ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Hindi maisip ang laki nito. Sa unang tingin, ito ay napakalaki, tulad ng isang naibalik na palasyo. Ang mga butil ng panloob na chi na ibinubugin nito ay nagpapahina sa mga tao. Hindi maiwasang magulat at puno ng emosyon ang mga tao sa paligid. Maging ang 3 anak ng mga aristokratikong pamilya ay natulala. Si Chinyu lang ang hindi masyadong nagulat. Kung tutuusin, nakita na niya ang sanctum na ito sa kanyang isipan. Sa pagbukas ng sanctum, si Saintes Go at ang iba pa ay dahan-daang lumapit dito. Alam nila ang pasukan sa bulwagan ng pagsasanay. Nakatayo doon, ang ilan sa kanila ay nag-uusap. Pagkaraan ng ilang sandali, lumakad pa ang 2 pang matatanda. Ang 2 matatandang ito ay may ugali ng isang transcendent na nilalang. Nagkaroon sila ng hindi pangkaraniwang mga background. Nang makita ang 2 matanda, bahagyang yumuko si Saintes Go at ang iba pa sa kanila. Sa gayong kagandahang asal, hindi maiwasang pagdudahan ang pagkakakilanlan ng 2 matanda. Maging ang mga anak ng mga aristokratikong pamilya ay napakagalang sa kanila. Sino ang 2 matatandang ito? Bakit hindi ko pa sila narinig? Mga elder ba sila na ipinadala ng mga pamilya? Marahil. Kung tutuusin, ang sanctum na ito ay lampas sa aming tansya. Makatuwirang magpadala ng ilang matatanda upang samahan sila. May pagdududa din si Chinyu. Kung ang mga dakilang aristokratikong pamilya ay nagpadala ng mga tao dito, tiyak na hindi nila maaalis ang mga kayamanan kahit na nasa kanilang mga kamay. Anong klaseng basura ito? Sa sandaling ito, ang lalaking may bigot ay nanunuya. Natigilan si Chinyu. Tiningnan niya ang lalaking may bigot at sinabing, kilala mo ba sila? Yes, I do. Pagmamalaki ng lalaking may bigot. Sila ang sikat na Master of Path of Heaven sa Zhongzhou. Guro ng landas ng langit. Natigilan si Chinyu. Ang lalaking may bigot ay tumango at nagsabi, kung gusto mong makapasok sa ganoong sanctum, dapat kang pangunahan ng Master of Path of Heaven. Nararamdaman nila ang pormasayo ng pagpatay at maiwasan ito. Kung hindi, natatakot ako na masusupol ka ng pormasayo ng pagpatay. Ang lalaking may bigot pagkatapos ay huminto sandali bago siya nagpatuloy, sila ay isang grupo lamang ng mga tao na may hindi karapat-dapat na reputasyon. Hindi sila karapat-dapat na banggitin kumpara sa akin. Hindi nag-alinlangan si Chinyu sa kanyang mga salita. Kahit na ang lalaking may bigot ay hindi mukhang maaasahan, ang kanyang pagiging sensitibo sa mga kayamanan ay tiyak na hindi maaaring ihambing ng mga ordinaryong tao. Tuldok. Sige. Dapat din akong pumunta, sabi ni Chinyu. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Tumawa ang lalaking may bigot sa tabi. Kung walang patnubay ng Master of Path of Heaven, tiyak na mamamatay ka kung papasok ka. Ngunit wala ba akong mga ito? Nakangiting sabi ni Chinyu. Susunod na lang ako sa likod nila. Sa panaginip mo, bakit kanila hahayaang sundin sila? Sabi ng lalaking may bigot. Hindi mahalaga. Ako ang napili. Napakaswerte ko.
Hindi ako mamamatay, nakangiting sabi ni Chinyu. Pagkatapos sabihin ito, naglakad si Chinyu patungo sa sanctum. Sa isang pag-iisip, nahulog sa kanyang katawan ang purple na banal na damit. Sa suporta ng Purple Holy Robe, ang panloob na chi na iyon ay humina ng walang limitasyon, at ang epekto sa kanyang katawan ay halos baliwala. Lumapit si Chinyu kay Saintes Go at sa iba pa at gustong tumuntong sa sanctum. Gayunpaman, nang makalapit si Chinyu, sumimangot si Yan Yunfan. Anong ginagawa mo dito? Nagdilim ang mukha ni Yan Yunfan. Itinuro ni Chinyu ang sanctum at sinabing, narito ako para sa parehong dahilan tulad mo. Bakit? Pag-aari ba ito ng iyong pamilya? Hindi mo ba alam na ang buong Peaceful Land City ay pag-aari ng pamilya Gu? Pinaikit ni Yan Yunfan ang kanyang mga mata at sinabi. Oh, ito ay pag-aari ng pamilyang Gu. Akala ko ito ay kabilang sa pamilyang yan, natatawang sabi ni Chinyu. Si Yan Yunfan ay agad na nagalit kay Chinyu. Lumakad siya pasulong at sumigaw, nililigawan mo ba si kamatayan? Wala akong pakialam na paalisan ka. F6. Sinong natatakot sa'yo? Si Chiang Mang, na nasa hindi kalayuan, ay agad na humakbang pasulong at lumapit sa tabi ni Chinyu, tiniis ang panloob na chi. 1896 ang parehong landas. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Chiang Mang ay naglalabas ng pulang ilaw, at ang kanyang nakakatakot na layunin sa pakikipaglaban ay nakakapanghina. Si Saintes Gu, sa gilid, ay hindi maiwasang magulat. Tumingin siya kay Chiang Mang at sinabing, banal na katawan. Isang magulong katawan at banal na katawan. Kawili-wili. Ngunit hindi mapakali si Chiang Mang. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at pinandilatan si Yan Yunfan. Galit na galit si Yan Yunfan kung kaya't ang kanyang dibdib ay lumakas at bumaba. Bilang banal na anak ng pamilya Yan, hindi pa siya tinatrato ng ganito. Tandang padamdam. Mr. Yan, kalimutan mo na yun. Dahil lumitaw na ang sanctum, lahat ay may karapatang pumasok base sa kanilang kakayahan. Sinubukan ni Saintes Gu na pakinisin ang mga bagay-bagay. Nagnganga ang mga ngipin ni Yan Yunfan. Malamig niyang tiningnan si Chiang Mang at sinabing, tatandaan kita. Tatandaan din kita. Tumanggi si Chiang Mang na madaig. Tinapik ni Chinyu ang balikat ni Chiang Mang, na nagpapahiwatig na aalis siya pansamantala. Si Chiang Mang ay walang proteksyon ng banal na damit. Kaya siguradong dehado siya kung dito siya lalaban. Sa kabutihang palad, hindi ito masyadong pinag-isipan ni Chiang Mang. Sinabi lang niya, kung mayroon man, tandaan na tumawag sa akin. Pagkaalis niya, tumingin si Chinyu kay Yan Yunfan at nakangiting sinabi ni Saintes Gu na lahat ay may karapatang makapasok. Ito ay isang bagay na may kakayahan. Bumantong hininga si Yan Yunfan at sinabing, nasa iyo kung gusto mong pumasok. Ngunit binabalaan kita, huwag kang sumama sa amin. Inanyayahan namin ang guro ng landas ng langit. Sinulyapan ni Chinyu ang dalawang matanda at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi kita sasamantalahin. Hindi na mapakali si Yan Yunfan kay Chinyu. Tumalikod siya at naglakad sa gilid para makipag-chat kay si Shifeng. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Talagang ayaw niyang maging kaaway ni Yan Yunfan. Pagkatapos ng lahat, gusto pa rin ni Chinyu na makapasok sa pamilyang Yan at makahanap ng pagkakataon na makipag-ugnayan kay Yan Rozo. Kapag nasaktan niya si Yan Yunfan, malamang nawala na siyang pagkakataon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa ilalim ng malumanay na boses ni Saintes Gu, lahat ay tumungo sa sanctum. Ang sanctum ay may napakalaking pasukan na parang gate ng lungsod. Ilang tao ang pumasok. Sumunod si Chinyu at pumasok. Pagkatapos tumuntong sa sanctum, makikita ng isa ang array platform ng sunod-sunod sa loob. Bilang karagdagan sa array platform, ang sanctum ay paikot-ikot na may maraming maliliit na landas. Damang-dama ni Chinyu ang nakatatakot na layunin ng pagpatay sa sanctum. Kahit na ang isang maliit na bahagi nito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Tinamaan nito ang banal na damit, na nagpatuloy sa tunog ng putok. Ang dalawang matanda ay hinuhusgahan ang pamamaraan ng Dao at naiintindihan ang landas ng langit, sinusubukan ang kanilang makakaya upang maiwasan ang mga pormasayon ng pagpatay sa sanctum na ito. Ang kakilakilabot na pormasayon ng pagpatay ay nasira ang espasyo, at kahit na ang oras ay tila naapektuhan.
Kaya naman, hindi naging madali ang pagbabawas ng dalawang matanda. Paminsan-minsan ay pinagpapawisan sila at medyo pagod. Gayunpaman, walang nang-ahas na pabayaan ang pagbuo ng pagpatay sa sanctum. Itinayo ito ng tribulation stage na dakilang cultivator at magti-trigger ng Dao technique ng langit at lupa. Kung ito ay na-trigger ng hindi sinasadya, ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Si Chinyu ay mukhang mas nakaka-relax. Mayroon siyang detalyadong mapa sa kanyang isipan, kaya't walang kahirap-hirap siyang makaalis sa sanctum. Matapos maglakad ng mahabang panahon, ang ruta ni Chinyu ay eksaktong kapareho ng ruta ng Saint Ace-gu. Naging malamig ang ekspresyon ni Yan Yunfan, at sinabi niya, bakit mo kami patuloy na sinusundan? Pinalaan kita na huwag mong samantalahin ang Master of Path of Heaven na inimbitahan namin. Sino ang sumusunod sa iyo? Ngumisi si Chinyu at sinabi, ang aking bawas ay eksaktong kapareho ng sa iyo, at pareho tayong naglalakad sa tamang landas. Sa anong batayan mo sinabing sinusundan kita? Deduction. Marunong ka bang magdedos? Puro kalokohan ang sinasabi mo, malamig na ngumuso si Yan Yunfan at sinabi. Tinatimad akong magpaliwanag sa iyo, winagayway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabi. Sa sanctum na ito, walang nang-ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sa makatuwid, kahit nagalit si Yan Yunfan, natitiis lang niya ito. Kung nagsasamantala ka, ikaw. Ayaw ni Chinyu na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. Umusad siya ng hakbang-hakbang batay sa kanyang alaala. Talagang may kakayahan ang dalawang matanda. Ang landas na kanilang hinuha ay eksaktong kapareho ng kay Chinyu, na sapat na upang patunayan na silang dalawa ay tumahak sa tamang landas. Sa harap nila, may sunod-sunod na mga tapyas ng bato na itinayo. Kasabay nito, naglabas sila ng isang hindi kapani-pani walang nakakatakot na madilim na enerhiya. Tila isang natural at perpektong porma sayo na hindi makokontrol ng sinuman. Ito ay isang natural na porma sayo na inilabas ng isang tribulation stage na mahusay na magsasaka pagkatapos ng kanyang kamatayan. Para naman sa dalawang matanda, parang lalo silang napapagod. Ang kanilang panloob na chi ay naging medyo magulo na tila sila ay malapit ng magdusa ng isang backlash. Sa pagkakataong ito, may biglang sumulpat na lalaki sa harapan nila. Ang lalaking ito ay hindi nagmula sa anumang panloob na chi. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw siya, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Pilasan mo at iwasan mo siya. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito ngayon. Mabilis na sabi ng Master of Path of Heaven. Kasunod nito, hinailan ng Master of Path of Heaven ang lahat sa kabilang landas. Boom! Sa sandaling ito, tila nakita ng lalaki si Chinyu at ang iba pa. Dalawang nakakatakot na sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata habang papalapit siya sa kanila. Kahit na ang Master of Path of Heaven ay napakabilis, mas mabagal pa rin si Shifeng. Sumara ang liwanag sa kanyang katawan. Nang walang mapagtataguan, mabilis na ikinalat ni Shifeng ang kanyang mga kamay at pinaandar ang kanyang Dao technique para matanggap ito. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga diskarte ay agad na natalo sa sandaling hinawakan niya ang liwanag. Hindi nagtagal, nabasag ang palad niya. Nakakatakot na internal chi. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Shifeng. Ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas sa hampas ng palad na iyon ngayon lang, ngunit hindi niya napigilan ang lalaki. Mr. Si, okay ka lang ba? Tanong ni Saint Ace-gu. Tiningnan ni Shifeng ang kanyang dagwang palad, umiling, at sinabing, okay lang ako, walang problema. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Yan Yunfan. Tumingin siya sa dalawang Master of Path of Heaven at sinabi, ano ang background ng lalaki? Ang Master of Path of Heaven ay umiling at sinabi, walang ideya. Malamang na ito ay isang buhay na nilalang na ipinanganak mula sa sanctum. Tuldok. Napakatakot. Ang sanctum ng tribulation stage na dakilang cultivator ay maaaring magbago ng buhay, bulong ni Saint Ace-gu. Hindi para sa amin na unawain ang mga kakayahan ng isang mahusay na magsasaka ng tribulation stage, nakangiting sabi ng Master of Path of Heaven. Saan tayo susunod? Medyo naiinip si Yan Yunfan. Natatakot ako na may mamamatay na porma sayon sa unahan, sabi ng Master of Path of Heaven sa malalim na boses.
Ang porma sayon ng pagpatay na ito ay nabuo sa sarili at nagbabago ayon sa pamamaraan ng Tao. Hindi madaling mahihinuha. Natatakot akong magtatagal ito ng ilang oras upang maiwasan ang pagbuo ng pagpatay. Isang hindi regular na porma sayon ng pagpatay. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Ang Master of Path of Heaven ay sumulyap kay Chinyu na may mapanuksong tingin sa kanyang mukha nang walang sinasabi. Old Beastard. Masyado kang mayabang, hindi napigilan ni Chinyu na magmura sa kanyang puso. Ngumiti si Shifeng at sinabing, hindi mo rin ba alam kung paano mahihinuha ang landas ng langit? Deduce yourself, huwag kang sumama sa amin. It's none of your business. Hindi kita kinakausap, malamig na ngumuso si Chinyu at sinabi. Hindi nagalit si Shifeng. Ngumiti lang siya at sinabing, kung mataas ang adhikain mo, huwag mo kaming sundan. Huwag mo na lang isipin na sundin ang landas namin. 1,877 ang akin ang tamang daan. Hindi nagalit si Chinyu. Ngumiti siya kay Shifeng at sa iba pa at sinabing, bakit hindi nyo ako sundan? Maaari kong ibigay sa inyo ang ilan sa mga kayamanan na nakukuha ko. Nang marinig ito, nagtawanan ng lahat at tumingin kay Chinyu na parang tanga. Nagyayabang ng walang kahihiyan. Ang napakawalan na ruffian ay talagang nagpaparamdam sa akin na tumawa, hinisyo ni Shifeng at sinabi. Ang dalawang Master of Path of Heaven ay malamig na tumingin kay Chinyu at pinagalitan, isara mo ang iyong bibig. Kung maglakas loob kang istorbohin kaming muli sa Path of Heaven, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Tandang padamdam. Ayaw makipagtalo sa kanila ni Chinyu. Bahagya niyang ipinikit ang mga mata at nagplanong humanap ng angkop na daan. Hindi nagtagal ay lumitaw sa kanyang isipan ang eksena ng sanctum. Sa isang sulyap, para siyang tinatanaw ang buong sanctum. Ito ay napakalinaw. Tulad ng hinulaan ng dalawang Masters of Path of Heaven, isang hindi regular na porma sayon ng pagpatay ang nasa harapan nila. Napakahirap maghinuha. Ang dalawang matandang lalaki ay may kakayahan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsimulang tingnan ni Chinyu mula sa mapa kung paano makakalusot sa hindi regular na porma sayon ng pagpatay. Bagamat sinabing irregular ang killing formation na ito, hindi naman imposibleng makapasa, at hindi rin talaga irregular. Ito ay dahil ang buong landas ng langit ay nabuo sa pamamagitan ng mga tuntunin ng kaayusan. Ang tinatawag na irregular ay naglalayon lamang sa pagbabawas ng mga magsasaka. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at dahan-daang hinuhusgahan ang daan patungo sa kanyang isip. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang pag-iisip upang dumaan sa hindi regular na porma sayon ng pagpatay ng maraming beses ngunit paulit-ulit na nahulog sa porma sayon ng pagpatay. Ito ay talagang isang mahabang proseso. Hindi lamang si Chinyu, ngunit ang dalawang Masters of Path of Heaven na makalangit na daw Masters ay labis ding napagod. Bongga. Hindi napigilan ni Shifeng ang sarkastikong sabihin nang makita niyang nakapikit si Chinyu. Ngumisi din si Yan Yunfan, na nakatayo sa gilid. Nang malaman niyang may magulong katawan din si Chinyu, medyo nag-alala siya. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang magulong katawan ay nakumpleto, siya ay magiging hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Gayunpaman, matapos makita ang iba't ibang pag-uugali ni Chinyu, nawala ang kanyang pag-aalala. Ano ang maaaring makamit ng isang tanga? Sa huli, magiging stepping stone na lang siya para sa kanila, na paborito ng langit. Sa paglipas ng panahon, sinubukan na ni Chinyu ng 1,324 na beses sa kanyang isipan ngunit nabigo sa bawat pagkakataon. Talagang matagal nang nag-explore ng dahan-dahan. Ang dalawang Masters of Path of Heaven ay gumugol din ng mahabang panahon, ngunit hindi pa rin sila makahanap ng angkop na landas. Inabot ito ng isang buong araw at gabi. Si Saint Taizgu at ang iba ay nagsimulang makaramdam ng pagod at nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Sa wakas ay nakahanap si Chinyu ng paraan upang matagumpay na makalusot sa killing formation matapos itong ay dedo sa 13,000 na pagkakataon. Sa wakas, binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at nakahinga ng maluwag. Akmang tatayo na siya, ang dalawang Masters of Path of Heaven sa tabi niya ay biglang nagmulat ng mga mata.
Ang pagbabawas ng landas ng langit ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa kanila, dahil hindi lamang nito kinain ang kanilang espiritual na enerhiya at primordial na espiritu, ngunit naubos din nito ang kanilang mga haba ng buhay. Matapos matukoy ang Dao technique ng pagpatay na pormasayon na ito, ang dalawang Masters of Path of Heaven ay halatang medyo tumanda na. Mga ad ng Pop Future. Paano na? Nagtagumpay ka na ba? Si Shifeng ang nanguna sa pagtatanong. Bahagyang tumango ang isa sa mga Master of Path of Heaven at nagsabi, oo, ngunit ang pagbabawas na ito ay malamang na makakaubos ng daan-daang taon ng ating buhay. Mangyaring makatiyak, Master of Path of Heaven. Hanggat matagumpay kang makakadaan sa sanctum na ito, tiyak na gagantimpalaan ka namin pagkatapos nito, sabi ni Yan Yunfan sa tabi niya. Sa mga salita ni Mr. Yan, maaari tayong maging kalmado, sabi ng dalawang Master of Path of Heaven. Sa sandaling ito, tumingin si Shifeng kay Chinyu, na nasa hindi kalayuan. Kamusta ang deduction mo, anak? Tanong niya na may halong panunuya. Huwag mong sabihin sa akin na ang iyong pagbabawas ay naging matagumpay sa oras na ito. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at hindi napigil ang magmura sa kanyang puso. Di man it, nagkataon lang. Tama. Naisip ko talaga ang isang landas, matapat na sabi ni Chinyu. Nang marinig ito, tumawa ang ilan sa kanila. Maging si Saint Aesgo ay hindi maiwasang umiling. Anak, kung hindi ako nagkakamali, ang landas na iyong hinuha ay pareho sa atin, di ba? Nagpatuloy si Shifeng sa pangungutya. Hindi nagalit si Chinyu. Ngumiti siya at sinabing, kung tama ang bawas ng dalawang matanda, dapat kapareho ito ng sa iyo. Hahaha. Hindi na napigilan ng mga tao, at ang masasayang tawanan ay nagmula sa sanctum. Naiinip na sinabi ni Yan Yunfan, huwag ka nang magsalita ng kalokohan sa kanya. Mas mahalaga ang mga seryosong bagay. Tara na. Mr. Yan, paano ang batang ito? Sabi ni Shifeng habang nakaturo kay Chinyu. Tinulyapan ni Yan Yunfan si Chinyu at malamig na sinabi, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Kung gusto niya tayong sundan, hayaan mo na siya. Hanggat kaya niyang makipagsapalaran, kakayahan niya iyon. Pagkatapos sabihin ito, hindi na pinansin ni Yan Yunfan si Chinyu. Tinundan niya ang dalawang Master of Path of Heaven at humakbang sa hindi regular na pormasayon ng pagpatay. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu at naglakad papasok ayon sa landas na kanyang hinuha. Sa sandaling pumasok siya sa pormasayon ng pagpatay, naramdaman niya ang mga alon ng matinding layunin ng pagpatay. Madilim ang kalangitan, at ang layunin ng pagpatay ay nasa lahat ng dako. Anumang patak nito ay madaling kumitil ng buhay ng isang tao. Sa makatuwid, ang lahat ay lubhang maingat, kahit na sinusundan sila ng mga Master of Path of Heaven. Ito ay pareho para kay Chinyu. Hindi rin siya naglakas loob na maliitin ang pamatay na pormasayon na ito. Maaari lamang siyang umabant ng hakbang-hakbang at maingat na maglakad sa killing formation. Gaya ng inaasahan, ang landas na hinuha ni Chinyu ay eksaktong kapareho ng dalawang Masters of Path of Heaven. Ang landas na kanilang tinahak ay pareho rin. Tuldok-tuldok-tuldok. Ang dalawang matanda ay talagang may kakayahan, ngunit ito rin ay naging dahilan upang lalo pang minamaliit ni si Shifeng at ng iba pa si Chinyu. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, ang lahat ay labis na kinabahan. Pawis na pawis sila sa noo habang naglalakad sila sa killing formation. Sa sandaling ito, isang sanggang bahagi ng kalsada ang biglang lumitaw sa harap nila. Mayroong dalawang landas dito na patungo sa dalawang magkaibang direksyon. Mabilis na huminto ang mga tao sa kanilang landas at tumingin sa Masters of Path of Heaven. Aling landas ang dapat nating tahakin? Sumimangot si Yan Yunfan at sinabi. Ang dalawang Master of Path of Heaven ay natahimik sandali. Sa sandaling ito, tumayo ang isa sa kanila at nagsabi, kung tama ang aking pagbabawas, dapat nating tahakin ang landas sa kanan. Pagkatapos dumaan sa landas na ito, magtatapos ang pagbuo ng pagpatay. Sige. Hindi nagsalita ng kalokohan si Yan Yunfan at nagsimulang maglakad. May iba akong opinyon, biglang nagsalita si Chinyu sa sandaling ito. Kumunat ang noo ni Yan Yunfan at lumingon kay Chinyu. Itinuro ni Chinyu ang landas sa kaliwa at sinabi, ito ang tamang landas.
Kung tatahakin natin ang tamang landas, hindi matatapos ang pagbuo ng pagpatay. Tuldok tuldok tuldok. Hahaha. Hindi napigilan ni si Shifeng ang tumawa ng malakas. Bata, kumilos ka kung gusto mong samantalahin. Huwag kang magkunwaring alam mo kung hindi mo alam, walang pigil na panunuyan ni si Shifeng. 1,878 sumusunod si Saint Esgu. Hindi nagalit si Chinyu sa mga panunuyan ng lahat. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga tao at sinabi sa malalim na boses, "Siyempre, maaari mong piliin na huwag maniwala. Gayunpaman, masasabi kong responsable ang dalawang Masters of Path of Heaven na ito sa kanilang mga pagbabawas." Sa puntong ito, sumulyap si Chinyu sa dalawang Master of Path of Heaven at dahan-daang sinabi, "Tama ba ako?" Isang hindi natural na tingin ang bumungad sa kanilang mga mukha. Tulad ng sinabi ni Chinyu, wala silang gaanong tiwala sa kanilang pagpili ng landas. Tandang padamdam. Gayunpaman, sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari, hindi nila ito aaminin kahit na wala silang tiwala. Kalokohan, punong-puno ka ng kalokohan. Paano maiintindihan ng isang bastos na tulad mo ang pagbabawas natin sa landas ng langit? Sigaw ng isa sa mga Master of Path of Heaven. Hehe. Saint Esgu? Young Masters? Naniniwala ka ba sa kanyang mga salita? Isa pang Master of Path of Heaven ang tumunog. Tian Yunfan, na nakatayo sa gilid, ay mukhang naiinis. Malamig niyang sinabi, bakit tayo makikinig sa kanyang kalokohan? Huwag mag-aksaya ng oras. Pagkatapos magsalita, sinenyasan ni Yan Yunfan ang dalawang Masters of Path of Heaven na manguna. Si Shifeng, sa gilid, ay walang pakialam na nagsabi, ikaw ay nasa limelight tulad ng isang payaso. Pinapatawa mo lang kami. Sa pagkakita sa kanila na tatahakin ang maling landas, alam ni Chinyu na hindi niya sila mapipigilan. Sa sandaling ito, biglang hinaranggan ni Chinyu ang daan ni Saint Esgu. Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa magagandang mata ni Saint Esgu. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, Mr. Chin, ano ang problema? Mangyaring maniwala sa akin kahit minsan, Saint Esgu, malamig na sabi ni Chinyu. Namilog ang magagandang mata ni Saint Esgu, at ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Bakit ako maniniwala sa iyo? Nakangiti niyang sabi. Ano ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat sa aking tiwala? Siyempre, alam ni Chinyu na imposibleng kumbansihin si Saint Esgu sa ilang salita lamang. Gayunpaman, si Saint Go ay isang matuwid na tao. Siya ay mas mahusay kaysa sa dalawang tao mula sa pamilya Yan at sa pamilyang Si. Nag-isip sandali si Chinyu at nagpatuloy, Saint Esgu, kilala mo ba si Gu Sanchen? Gu Sanchen. Medyo nagulat si Saint Esgu, ngunit tumanggo siya at sinabing, siya ay mula sa aking pamilyang Go, ngunit ano? Napaawang ang bibig ni Chinyu nang pumasok sa isip niya ang mga salita ni Gu Sanchen. Bagamat miyembro siya ng pamilyang Go, hindi mataas ang kanyang katayuan. Natural, hindi siya may kukumpara kay Saint Esgu, ang paborito ng langit. Natakot si Chinyu na hindi sapat ang bigat niya. Kalimutan mo na ito, sa pag-iisip nito, ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabi. Gumiti si Saint Esgu at wala nang ibang sinabi. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa daanan. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Chinyu, ang lalaking may bigot. Di man it, I'm really sorry. I have to betray you. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Muli niyang hinaranggan ang daan ni Saint Esgu. Mr. Chin, mangyaring huwag mong masyadong pag-ukulan ang oras ko, sabi ni Saint Gu na may bakas ng pagkadismaya. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at mahinang sinabi, siguro kung kilala ni Saint Esgu ang taong ito. Ako. Hindi ko alam ang kanyang pangalan ngunit ang alam ko lang ay may bigot siya at masamang reputasyon sa Holy Region. Mga ad ng pop future. Sa pagbanggit ng lalaking may bigot, isang kakaibang tingin ang bumungad sa mukha ni Saint Esgu. Si Saint Esgu, na palaging maganda at walang pigil, ay may napakakagiliw-giliw na ekspresyon sa kanyang mukha. She pouted a little, her face blushed, at bakas sa mga mata niya ang galit. Sa huli, nawala lahat ng ekspresyon niya at napalitan ng bakas ng lamig. Tumingin si Saint Esgu kay Chinyu na may malabong pagpatay at malamig na sinabi, ano?
Kaibigan ka ba niya? Nasaan siya ngayon? Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Saint Tesgo, alam ni Chin Yu na may mali. Di man ito. Ano ang ginawa nitong lalaking may bigot para magalit ng husto si Saint Tesgo? Hindi. 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 Hindi ko siya kaibigan. Kung hindi, paano ko hindi malalaman ang pangalan niya? Mabilis na nagpaliwanag si Chin Yu. Ang lalaking may bigot ay ang kanyang palayaw, malamig na sabi ni Saint Tesgo. Nang marinig ito, lalong natarante si Chin Yu. Mabilis niyang ipinaliwanag, hindi talaga ako pamilyar sa kanya. Narinig ko lang na binanggit niya ang sanctum na ito kapag nagkataon. Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Saint Tesgo, at tumaas ang kanyang hangarin sa pagpatay. Kung hindi dahil nasa kailaliman sila ng sanctum, nagawa na siya ni Saint Tesgo. Huminga siya ng malalim, bahagyang nanginginig ang dibdib niya. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig na sinabi ni Saint Tesgo, kung may pagkakataon kang makilala siya, mangyaring tandaan na magpasa ng mensahe sa kanya. Kung sakaling makita ko siya balang araw, tiyak na mapupunit ko siya sa 1,000 piraso. Pagkasabi nito, tumalikod si Saint Tesgo at umalis. Sandali. Muling tinawag ni Chin Yu si Saint Tesgo. Pinigilan ni Saint Tesgo ang kanyang galit at sinabing, bago ako magbago ng isip, mas mabuting mawala ka sa aking paningin. Si Chin Yu ay hindi nagmamadali. Ngumiti siya at sinabing, maaaring hindi mabuting tao ang lalaking ito na may bigot, ngunit sa palagay ko ay walang alinlangan na may kakayahan siya. Natatakot ako na ang kanyang pagbabawa sa landas ng langit ay mas mataas sa 2 Master of Path of Heaven na iyon. Dapat mong malaman na tiyak na narito siya. Gayunpaman, hindi siya dumating dahil natatakot siyang susundan mo siya. Kaya't siya ay sumama sa akin upang magtrabaho. Hinayaan niya akong dalhin ang mga resulta ng kanyang kaltas at pumunta upang kunin ang mga kayamanan ng sanctum na ito. Matapos marinig ang sinabi ni Chin Yu, si Saint Tesgo ay hindi nagsalita ng kahit ano sa loob ng ilang sandali na para bang napaniwala siya ni Chin Yu. Hinampis ni Chin Yu habang mainit ang plancha at nagpatuloy, ayoko lang na may utang na loob sa iyo dahil ilang beses mo na akong tinulungan. Tumigil sandali si Chin Yu at nagpatuloy, kahit na gusto mo silang sundan ngayon, natatakot ako na huli na ang lahat. Gaya ng inaasahan, matagal nang nawala si Yan Yunfan at ang iba pa nang walang bakas. Malungkot ang mukha ni Saint Tesgo. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig niyang sinabi, kung manggahas kang magsinungaling sa akin, hindi kita bibitawan. Huwag kang mag-alala. Walang saysay na magsinungaling sa iyo, nakangiting sabi ni Chin Yu. Nang matapos siyang magsalita ay gumawa siya ng nakaka-inviting gesture. Tuldok tuldok tuldok. Ikinalat ni Chin Yu ang kanyang mga kamay at agad na humakbang sa kabilang landas. Dalawa sa kanila ang maingat na naglakad sa landas. Iniwasan ni Chin Yu ang lahat ng pormasayo ng pagpatay kay Saint Tesgo sa pamamagitan ng paggamit ng mapa sa kanyang isipan. Matapos sumulong sa mahabang panahon, ang kadiliman ay nagsimulang dahan-daang nawala, at ang siksik na layunin ng pagpatay ay dahan-dahan ding nawala sa sandaling ito. Nang maalis ang mga ulap at hamog, tila naging malinaw ang lahat, at dahan-dahan ding naglaho ang mga hindi regular na pormasayo ng pagpatay. Nakahinga ng maluwag si Chin Yu. Nilinggan niya si Saint Tesgo at nakangiting sinabi, Saint Tesgo, paano ito? Hindi ako nagsinungaling sa iyo, di ba? Wala na itong mapapatunayan ngayon, tahimik na sabi ni Saint Tesgo. Hindi nag-aksaya ng oras si Chin Yu. Ayon sa mapa, wala nang mga panganib sa hinaharap, at ang lahat ay magiging maayos na paglalayag ngayon. Ano ang mangyayari kung mali ang landas ko? Biglang tanong ni Saint Tesgo. Natahimik si Chin Yu saglit bago niya sinabi, depende iyan sa kanilang kakayahan. Anyway, puno ito ng panganib. Nang marinig ito, mukhang nag-aalala si Saint Go. 1,879 na pagbabahagi kay Saint Tesgo. Sa pagtingin sa nag-aalalang hitsura sa mukha ni Saint Tesgo, hindi napigilan ni Chin Yu na sabihin, lahat sila ay mga disipulo ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Kahit na may anumang panganib, dapat ay mayroon silang paraan upang mailigtas ang kanilang buhay. Umiling si Saint Tesgo at sinabing, hindi mo talaga naiintindihan ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Medyo nagulat si Chin Yu at hinintay siyang magpatuloy.
Ang layunin ng paglalakbay na ito sa sanctum ay upang makakuha ng karanasan, paliwanag ni Saint Tesgo. Kung nakaset up ang mga paraan ng pagliligtas buhay, ang paglalakbay na ito ay walang kabuluhan. Hindi ito magdadala ng anumang pag-unlad. Nang marinig ito, napangisi si Chin Yu sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi naniwala si Chin Yu sa kanyang sinabi. Ang mga aristokratikong pamilyang ito ay dapat na nag-iwan ng paraan para sa kanila. Hindi sila papayag na may mangyari sa kanila na hindi kanais-nais na pangyayari. Sige, ipagdasal nila ang kanilang mga pagpapala, hinimok at sinabi ni Chin Yu. Sa opinyon ni Chin Yu, kailangan nilang hanapin ang nakatagong kayamanan bago ang iba. Kung hindi, wala silang makukuha. Dalawa sa kanila ang nagpatuloy sa pagsulong. Tulad ng naitala sa isipan ni Chin Yu, ang natitirang paglalakbay ay maayos nang walang anumang mga hadlang. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa harap ng isang pintong bato. Ang batong pintong ito ay napakalaki, kasing tangkad ng ilang tao. Ito ay marilag at nagbigay ng matinding pang-aapi. Medyo napabuntong hininga ang dalawa. Natahimik si Chin Yu. Buong lakas niyang sinubukang itulak ang malaking batong pinto. Isang gintong liwanag ang kumikislap sa kanyang palad, at ang malakas na puwersa ay itinulak ang malaking batong pinto ng malakas na putok. Ang alikabok ay hinalo sa sandaling ito. Hindi naiwasang takpan ni Saint Tesgo, na nasa hindi kalayuan, ang kanyang bibig at ilong. Ang pintong bato ay hindi nagbubukas sa ganitong paraan, sabi ni Saint Tesgo sa sandaling ito. Lumingon si Chin Yu para tingnan si Saint Tesgo, nakasimangot, at sinabing, paano ko ito bubuksan? Hindi umimik si Saint Tesgo. Naglakad siya papunta sa pintong bato at huminto. Pinagdikit niya ang mga palad niya at may binulong. Para bang binabalangkas niya ang dakilang daw, at isang napakahiwagang ningning ang lumitaw sa paligid niya. Rumble. Sa sunod-sunod na dagandong, dahan-daang bumukas ang malaking batong pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, isang bakas ng matandang internal chi ang lumabas. Ang unang pumasok sa kanilang mga mata ay isang sinaunang batong kuweba. Sa dingding, may mga butas na bato, na parang mga cabinet na itinayo sa mga bato. Tungkol naman sa hidden treasure na hinahanap nila, natural na nakatago ito sa cabinet. Si Chin Yu at ang Gu Saint ay hindi nang ahas na mag-aksaya ng oras, kaya mabilis silang pumasok. Inilabas ni Chin Yu ang kanyang divine sense upang takpan ang paligid, sinusubukang maghanap ng kung ano. Sa kasamaang palad, walang iba maliban sa kanilang nakita. Kumunat ang noo ni Chin Yu at mahinang sinabi, ito ay talagang isang hindi kumpletong sanctum. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging maayos kung ito ay isang kumpletong sanctum. Ang sanctum ng tribulation stage na mahusay na magsasaka ay sapat na upang ipanganak ang hindi kapani-pani walang nakakatakot na mga nilalang. Kahit na siya ay namatay, malamang na mag-iiwan siya ng isang labi ng kanyang banal na kahulugan o pagkahumaling. Sa kasamaang palad, wala dito. Ito ay mas tulad ng isang silid ng imbakan. Sige, oras na para hatiin ang pagnakawan, bulong ni Chin Yu. Mga ad ng Pop Future. Sumulyap si Saint Tesgo kay Chin Yu ngunit hindi nagsalita. Inabot niya ang kanyang palad, at ang mga kayamanan ay lumutang sa hangin. Hindi alam kung ilang taon nang nanatiling tahimik ang mga kayamanang ito. Hindi na sila kumikinang at nababalot pa ng alikabok. Gayunpaman, masasabi ni Chin Yu na ang mga kayamanang ito ay pambihira. Isinaaktibo niya ang kanyang malungkot na banal na mata at sinuri ang bawat isang kayamanan. Hindi nagtagal, ang mga mata ni Chin Yu ay nahulog sa isang divine stone. Ang divine stone ay mukhang mapurol at walang internal chi fluctuations, ngunit ang pinagmula ng divine stone na ito ay hindi kapani-pani walang pambihira. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na isang body gem, bulong ni Chin Yu. Maraming alingaw-ngaw tungkol sa hiyas ng body. Sinabi ni Romor na ang hiyas ng body ay nagil-ihi ng binhi ni body. Kapag ang binhi ay itinanim, ito ay magsilang ng body treasure tree. Ang pinagmula ng puno ng kayamanan ng body ay mas nakakatakot. Ang bulong-bulungan ay sinabi na maraming nangungunang mga buhay ang naliwanagan at umakyat sa ilalim ng puno ng kayamanan ng body. Ang pinakatanyag ay si Shakyamuni. Napakahalaga ng ganitong uri ng puno ng kayamanan.
May tsismis na lumaki ito sa isang nakakatakot na Forbidden Zone. Noon, isang immortal emperor ang naglabas ng ilang puno ng kayamanan mula roon. Simula noon, ang hiyas ng body ay ipinanganak at nakakalat sa buong mundo. Pinigilan ni Chinyu ang kanyang pananabik at tumingin kay Saintes Gu nang hindi malay. Ang mga mata ni Saintes Gu ay nahulog din sa hiyas ng body. Si Chinyu ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Tila napansin din ni Saintes Gu ang mga hindi pangkaraniwang katangian ng hiyas na ito. Saintes Gu, maraming kayamanan dito. Maaari ko bang kunin ang isa sa kanila? Nagkusa si Chinyu na magtanong. Tinapin ni Saintes Gu ang kanyang bibig at tumawa. Kinusat niya ang kanyang mga mata at sinabing, ang tinutukoy mo ay ang hiyas ng body, tama ba? Bahagyang nagbago ang mukha ni Chinyu, at bigla siyang nakaramdam ng masamang pakiramdam. Sa sandaling ito, nawala na ang transcendent internal chi ni Saintes Gu. Sa halip, mukha siyang matandang mangkukulam na nag-iisa. Ang Saintes Gu na ito ay talagang hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Tama iyan. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sa wakas ay tumango si Chinyu. Dahil nakita niya ito, wala nang saysay na itago ito. Tuldok tuldok tuldok. Hindi ko inaasahan na malalaman mo ang tungkol sa pinagmulan ng body gem na ito, nakangiting sabi ni Saintes Gu. Nanatiling tahimik si Chinyu. Kung hindi sumang-ayon si Saintes Gu, kailangan niyang sumuko ngayon. Kung dito sila lumaban, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. At kung wala ang tulong ni Saintes Gu, malamang na hindi siya pababayaan ni Yan Yunfan at si Shifeng. Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Chinyu at sinabing, dahil interesado rin si Saintes Gu sa hiyas ng body, hindi ako lalaban sa iyo. Nang marinig ito, ang magagandang mata ni Saintes Gu ay kumislap sa pagkagulat. Tumingin siya kay Chinyu, ngumisi, at sinabing, ano? Ganito ka na ba sumusuko? Ikinalat ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, ano pa ang magagawa ko? Ipaglalaban ba kita rito? Sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Saintes Gu. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang hiyas ng body. Ang iba pang mga kayamanan ay hinati sa dalawang bahagi ng banal na kapangyarihan ni Saintes Gu. Ang isang bahagi ay nahulog sa kamay ni Chinyu at ang isa pang bahagi sa mga kamay ni Saintes Gu. Agad nitong ikinagalit si Chinyu. Di man ito. Ang takaw talaga ng babaeng ito. Hindi lamang niya kinuha ang hiyas ng body, ngunit nais din niyang hatiin ng pantay-pantay ang iba pang mga bagay. Tuldok tuldok tuldok. Huwag kang mag-alala, sabi ni Saintes Gu. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing may mahinang ngiti, dahil nandito tayo kasama ang ating pinagsamang pagsisikap, ibabahagi natin ang hiyas ng body. Paano na? Ikaw at ako ay nagbabahagi nito. Natigilan si Chinyu. Puno ng pagkalito ang mukha niya. Tama iyan, ngumiti si Saintes Gu at sinabi. Ayaw ba ni Mr. Chin? 1,900 ang mungkahi ni Saintes Gu. Bumalik sa katinoan si Chinyu at umiling. Siyempre hindi. Medyo na-curious lang ako. Paano natin ito pinagsasaluhan? Don't tell me na hahatiin mo ito sa kalahati. Mukhang alam ni Mr. Chin ang tungkol sa hiyas ng body, ngunit kakaunti ang alam mo tungkol dito, nakangiting sabi ni Saintes Gu. Bahagyang tumango si Chinyu, naghihintay na magpatuloy si Saintes Gu. Matagal bago tumubo ang sinaunang puno ng body, patuloy ni Saintes Gu. Aabutin ng hindi bababa sa 100 taon para sa sinaunang puno ng body upang simulan ang pagbuga ng kanyang banal na hininga. Kung tungkol sa prutas sa puno, natatakot ako na ito ay magtatagal pa. Tandang padamdam. Nang marinig ito, nagulat si Chinyu. Ang bagay na ito ay talagang nangangailangan ng napakahabang panahon upang iangat. Kaya, ikaw at ako ay magtataas ng sinaunang punong ito ng magkasama. Sa hinaharap, tayo ay magsasalo-salo sa puno. Paano ito? Sabi ni Saintes Gu. Nag-isip sandali si Chinyu at sumang-ayon na magandang ideya ito. Sumasang-ayon ako, ngunit, hindi ko malaman kung saan itatanim ang binhi ng body, tanong ni Chinyu. Siyempre, sa pamilyang Gu, nakangiting sabi ni Saintes Gu. Ang pamilya Gu. Agad na kumunat ang noo ni Chinyu.
Kapag nakapasok na ang bagay na ito sa pamilya Go, tatalikuran siya ni Saintes Go, at wala nang magagawa si Chinyu. Bukod dito, kung ito ay itinanam sa pamilyang Go, paano ito palalakihin ni Chinyu? Pumalaklak si Saintes Go. Mukhang napansin niya ang pagkalito ni Chinyu at sinabing, ang mayroon ng pamilya Go ay higit pa sa maiisip mo. Higit pa rito, ako ay naninirahan mag-isa sa isa sa mga mystic realms ng pamilya Go. Kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa panghihimasok ng pamilyang Go. Nagulat si Chinyu. Nagtataka siyang tumingin kay Saintes Go at sinabing, ibig mong itanim itong sinaunang puno ng Bodhi sa mystic realm na kinaroroonan mo. Tama, tumango si Saintes Go. Sabi ni Chinyu na kalahating biro at kalahating seryoso, Saintes Go, hindi ka ba natatakot na may gawin ako sa iyo? Hindi ako, umiling si Saintes Go. Dahil dito, hindi makapagsalita si Chinyu. Nag-isip siya sandali, tumango, at sinabing, sige. Gagawin namin ang sinabi mo. Walang ibang sinabi si Saintes Go. Itinago niya ang body gem at ang iba pang mga kayamanan sa spatial magic artifact. Susunod, kailangan ko si Mr. Chi na manguna sa daan palabas ng sanctum, sabi ni Saintes Go. Siyempre, walang problema, tumango si Chinyu at sinabi. Sa makatuwid, lumabas si Chinyu sa sanctum kasama si Saintes Go batay sa kanyang memorya. Nagtagal ang dalawa at tuluyang umalis ng sanctum nang walang panganib. Sa labas ng sanctum ay puno pa rin ng mga tao. Tumingin sila sa sanctum na parang gusto nilang makita kung anong uri ng kayamanan ang lalabas dito. Gayunpaman, nang makita nila sina Chinyu at Saintes Go na naglalakad palabas ng magkasama, naging napakapangit ng kanilang mga mukha. Yung bata na naman. Nag-walkout talaga siya kasama si Saintes Go. Anong papel ang ginagampanan ng batang ito? At ano ang relasyon niya kay Saintes Go? Natatakot ako na ang taong ito ay may kakaibang background. Kung hindi, paano niya makukuha ang pabor ni Saintes Go? Siya kaya ay isang banal na anak ng ilang maharlikang pamilya na hindi nagpahayag ng kanyang sarili. Nakita ko siyang hinahamon si Yan Yunfan. Nang marinig ang talakayan ng karamihan, si Chinyu ay tamad na magpaliwanag. Tumingin siya kay Saintes Go at sinabing, Saintes Go, natatakot ako na may isa pang bagay na kailangan ko ng tulong mo. Bahagyang tumango si Saintes Go, na sinenyasan si Chinyu na magpatuloy. Matagal na nag-alinlangan si Chinyu, pagkatapos ay ngumiti ng mapait. Siguro kung may paraan ba si Saintes Go para makapasok ako sa pamilya yan. Ito ang teritoryo ng pamilyang Go, at tanging ang pamilyang Go, pamilya Yan, at pamilyang Sinangsyam na dakilang pamilyang Maharlika ang pumunta rito. Tapat na ito para ipakita na ang pamilya Go at ang pamilya Yan ay may magandang relasyon. Tumingin si Saintes Go kay Chinyu nang may pagtataka at sinabing, pumunta sa pamilya Yan. Bakit gusto mong pumunta sa pamilya Yan? Ito ay isang mahabang kwento, bahagyang bumantong hininga si Chinyu. Siyempre, hindi niya kayang sabihin sa kanya ang totoo. Siguro dapat mong hanapin si Yan Yunfan tungkol sa bagay na ito. Kung tutuusin, siya ang banal na anak ng pamilyang Yan. Mas marami siyang masasabi kaysa sa akin, nakangiting sabi ni Saintes Go. Nang marinig ito, bahagyang yumuko si Chinyu at sinabing, na problema ko si Saintes Go. Para makita si Yan Yunfan. Sa karakter ni Yan Yunfan, paano kaya siya papayag? Nang tumalikod na si Chinyu at aalis na sana, sinabi ni Saintes Go, Mr. Chin, ikaw at ako ay nagbabahagi ng hiyas ng body. Hindi mo ba gustong pumunta sa mystic realm ng pamilya Go para tingnan? Tumigil si Chinyu sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya para tingnan si Saintes Go at bumulong, mukhang makatwiran. Dahil si Saintes Go ay nag-ookupa ng isang mystic realm ng mag-isa, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paghihinala ng pamilya Go ng anuman. Habang nag-uusap ang dalawa ay tila hindi na nakapagpigil ang lalaking may bigot. Tinakpan niya ang mukha niya at tumakbo palabas ng dilim. Chinyu, huwag kalimutan ang kasunduan sa pagitan natin. Paalala ng lalaking may bigot. Mayroon siyang lihim na pamamaraan upang takpan ang kanyang mukha, kaya hindi siya natakot na matuklasan ni Saintes ang kanyang pagkatao. Hindi niya alam na ni Saintes Go ang kanyang pagkakakilanlan.
Nang ang lalaking may bigot ay humihingi ng kayamanan kay Chinyo, tahimik na dumating ang isang layunin ng pagpatay. Ang ngiti ng santo ay napuno ng malamig na hangarin sa pagpatay. Anong nangyayari? Bakit biglang bumaba ang temperatura? Lumiit ang leeg ng lalaking may bigot at mahinang ungol. Lalaking may bigot, kanina pa kita hinahanap. Sa sandaling ito, narinig ng lalaking may bigot ang boses ni Saintess Gu. Nagbago ang mukha ng lalaking may bigot. Agad siyang nakaramdam ng hindi tama at tumalikod para makatakas. Gayunpaman, tinatakan na ni Saintess Gu ang nakapalibot na espasyo. Gaano man kalakas ang isa, hindi makakatakas ang isa. Chinyu? F-sick ka. Galit na galit ang lalaking may bigot kaya hindi niya napigil ang magmura. Si Chinyu ay nagmamadaling tumayo sa harap ni Saintess Gu, itinaas ang kanyang mga kamay, at sinabing, Saintess Gu, hindi ko alam kung anong hindi pagkakaunawaan ang mayroon kayong dalawa. Ngunit, tuldok. Gayunpaman, bago matapos ni Chinyu ang kanyang pangungusap, pinilit siyang bumalik ni Saintess Gu sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Iniunat niya ang kanyang palad, at 38,000 pilak na karayom ang lumitaw sa kawalan. Ang bawat pilak na karayom ay maaaring tumusok sa walang laman at may walang limitasyong kapangyarihan. Saintess Gu? Please listen to my explanation. It's a misunderstanding. It's all a misunderstanding, ang lalaking may bigot ay napangiti na nahihiya at sinabi. Gayunpaman, tumanggi si Saintess Gu na makinig sa kanyang kalokohan. Ikinawi niya ang kanyang kamay, at ang 38,000 pilak na karayom ay lumipad patungo sa direksyon ng lalaking may bigot. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay ginawang alikabok ang lahat sa paligid, at ang kawalan ay agad na napuno ng mga butas. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Agad siyang humakbang pasulong, gustong hamarang sa harap ng lalaking may bigot. Sa kasamaang palad, huli na. Masyadong mabilis ang pilak na karayom. Nang malapit nang tumusok ang pilak na karayom sa lalaking may bigot, biglang nawala ang kanyang anyo sa manipis na hangin. Chinyu? F-sick ka. Ang lalaking may mga sumpa ng bigot ay nagmula sa lahat ng direksyon, ngunit ang kanyang figure ay matagal nang nawala ng walang bakas. Mukhang hindi nagulat si Saintess Gu sa kinalabasan. Umuso lang siya. Di man it. I was scared to death. Tinapik ni Chinyu ang kanyang dibdib, naramdaman ang matagal na takot. Ibinuko niya ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang lumabas ang ilang sorry figure mula sa sanctum.